Narito ang makwelang si Kuya AJ Garces, maghahatid ng mga balitang tampok, usaping patok at talakayang may hugot. Tonight with Kuya AJ. Magandang gabi po mga kababayan. Kumusta po kayo ngayon ay August 20. It's a Thursday. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa programang Tonight with Kuya AJ. Woo! Ayan. At may pasok ba ang mga anak nyo ngayon? Walang klase. Yung iba, depende. Oo, maulan. Ang mga nakahanda nating mga nakaluto ngayong gabi, oo, yan o, ay tungkol sa mga suspension of classes. Oo, may mga guidelines, may mga rules kung paano sinususpend ng klase. Di ba? Importante yan eh. Noong mga ilang araw, lalo na sa lungsod ng Baguio, ay inulan ng para sa isa't kalahating buwan yata yun, sa loob lamang ng isang linggo naibuhos sa Baguio City ang almost mahigit isa't kalahating buwan na dami ng ulan. Kaya ang resulta, baha, basa, di ba? Malamig, foggy, equals, yon, minsan nagsususpend ng klase. At hindi lang yan, may brownout pa. Ayan, di ba? Sabi nga nila, ayan na naman. Pag malakas ang hangin, lumalakas ang ulan, ay maya-maya kumikindat ang kuryente. Di ba? Oo. Yung iba talagang nakaabang na yan eh. Kaya malakas ang bentahan ng mga rechargeable devices. Ilaw. Yan. Yung mga pang extra power banks. Charge na yan. Handang-handa na yan. Oo. Kaya ang hinaantay naman ng iba, lalo na mga estudyante, kaway-kaway, mga magulang, pag ganitong minsan lumalakas ang ulan at lumalakas rin ang hangin at ito ang dulot ng habagat. Habagat. Ang habagat po ay isang weather condition na kung saan ay nagdadala ng mga malalakas na pag-ulan at paminsan-minsan may bugso ng hangin. Oo, di ba? So, kailangan natin yung paghandaan, lalo na kung kayo ay nakatira sa matataas na lugar. Oo, lalo na dito sa ating rehiyon, lalo na ang Cordillera Administrative Region o CAR. Magbabalik po ang programang Tonight with Kuya AJ. Pagkalipas lamang po ng ilang paalala galing sa ating himpilan. Babalik kami. Diskusyon. Ang bagong programa na inyong aabangan. Pagtalakay sa mga napapanahog sa lipunan. Paghahatid ng mga mainit na balita at pakikipanayam sa mga nasa likod ng mga isyu at pusisa sa mga mahalagang usaping kinakaharap ng taong bayan. Kasama ang veteranong mamahayag sa lungsod ng Baguio, si Fred Yota. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, dito sa Net 25 Baguio. Mapanood sa Net25 Baguio Facebook page at YouTube channel. Diskusyon malapit na. Ay, welcome back po sa ating programang Tonight with Kuya AJ.
Pag-uusapan nga natin ngayon ay yung mga cancellation of classes. O sino bang pwedeng mag-cancel ng mga classes? Kasi madalas yan, pag malakas nga ang ulan, na tinatalakay natin ng ilang araw na pati si Kuya Freddy, malakas ng ulan. Oo, at hindi lang yan. Dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, nagkasapanganib yan sa iba nating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira nga sa mga matataas na lugar, sa bulubundukin, malalapit sa mga bahaging ng tubig, di ba? Ilog, sapa, sa mga ridge, lalo na sa dito nga sa ating region, ay marami ang ating mga kabayan na nakatira sa mga dalisdis. Yan, ang lalim dalisdis. Ayan, ay ng mga lupa. Ibig sabihin, yung mga slanting mga landscapes natin, yan, nagaling sa bundok, pababa, minsan tinitirahan nga yan. At nakakalungkot, yung iba ay nabibiktima ng landslides. Pero, yung mga suspension ng classes ay binibigyan ng mga iba't ibang powers. Yung mga iba't ibang bahagi ng ating pamahalaan to suspend classes. May mga may mga department order, lalo na yung ating kagawaran ng edukasyon. Yan, ang Department of Education under Department Order number 14 series of 2026. Ito ay isang gabay o order sa atin bilang isang revised learning continuity framework. Na kung saan ay ini-empower ang mga school heads na magsagawa ng mga granular at localized class suspension. Na pwede silang mamili ng mga flexible modules o iba't ibang uri ng type ng pag-aaral. Lalo na sa during emergencies, mga iba't ibang aktibidad pa. Mas madalas to sa sa mga emergencies, the likes of minsan magbigla na lang lumindol, di ba? Meron tayong pinatutupad na mga gabay, lalo na ang DepEd, kung ito kakaroon nga ng gano'ng mga situation. Meron mga iba't ibang level ng learning framework na sinutupad. Ay yung level 1, yung ito puro may initial to na H. H. Level 1. Hayo. Yan. Di ba? Humayo ka. Yan. Ang isipin ng hayo ay continue. Yan. Continue your journey. Humayo ka sa iyong paglalakbay. Ganon, no? Di ba? Ito ay isang regular in-person classes. Ito ay face-to-face. Kung itutuloy ito habang wala namang major hazards na present. Safe yung safe yung paligid ng eskwelahan o safe yung mga estudyante papunta ng mga eskwelahan. Yan, yun yung hayo, level 1. Ang level 2 naman ay hinay. Ease in, ease. Yan. Flexible or slower paced learning is applied during mild disruption. So, dinidetermine to ng mga school heads kung itong level 2 na type ng learning framework ay ipatutupad nila kung lalo na kung may mga mild disruption. Sila mag-determine yan na kung ano yung mga mild disruptions na to. Level 4! Level 4. Madali ka. Level 3! Check-in. Hinga. Yung academic workloads ay kung saan are scaled down to prioritize welfare and well-being checks. Yon. So yung mga academic workloads
the likes of mga tinatakal ng mga subjects, pagbibigay ng mga assignments, mga activities, ay pinaprioritize ito depende sa well-being. Ibig sabihin, yung yung mga bata, handa na ba? Dahil nga sa mabagyo, minsan na landslide pa yung kanilang tahanan, kailangan ma-determine ng school heads, i-report nila yan sa DepEd kung anong klaseng learning framework yung kanilang gagawin. Level 4, hinto. Ito talaga pinakamatindi. Stop! Oo, stop na yan, ha? Ito ay in-person and physical classes are totally halted. Pinatitigil talaga. Yung mga in-person, face-to-face, physical classes. Kung kailan talaga ang safety ay ang basic needs are compromised. Ito yung mga ito yung diniscuss natin, yung 4 na learning framework na kung saan ginagamit na gabay ng mga school heads at mga local government. Madalas dahil nga ito ay isang department order na binigay ng DepEd bilang gabay sa kanilang mga school heads kung kailan nila ititigil yung klase at anong level ng learning framework ang kanilang i-activate. Yan na. Okay na. Yan. At siyempre, may mga mga implementation rules din. May mga implementation rules. May gabay. At ito na, pagpapatupad naman. Yung granular decisions ng mga school heads. Kung saan ang mga school heads ay nakipag-coordinate po sa mga local government units. Tsaka sa mga kanilang mga division superintendent. Ito ay base sa exact community conditions. Kumbaga yung mga school heads, depende sa school nila, sa location, i-report nila para may ugnay yun sa mga local government units, lalo na sa kanilang mga area supervisors, division heads, na magabayan sila kung anong decision. Siguro madalas yung madaling araw pala, a day before, kung talagang malakas ang hangin, mag-report na yung mga school heads. Dahil nga, lalo na kung mga estudyante nila ay mga bata. May preschool, may grade school. Pero yung mga senior high, parang malalaki na sila, no? Di ba? Kasi parang yung grade 12, di ba, Ate Darla? Grade 12 yan, yung pinakadulo, no? Grade 12 ay medyo parang second year college na nung panahon ni Kuya Larry. Yeah. Sabi ni Kuya Mark yan, Kuya Larry. Ayan. At kailangan rin ng school heads ay mag-set up po ng mga make-up classes. Kaya minsan yung mga bata, nakita nyo nakapulbo. Kasi nagme-makeup. Nagme-makeup classes. Ibig sabihin, yung mga araw na hindi nila naipasok sa klase. Yun, kailangan mag-makeup classes. Lalo ko, kasi nga, bakit kailangan mag-makeup classes? Tanong ba naman, pinagbakasyon nyo kami, wala nyo klase, tapos babawiin nyo naman. Di ba? Parang mas nakakapagod yan. Di ba? Bakit ipasok pa kami ng Sabado? Kasi nag-makeup classes eh. Kasi po sa DepEd ay meron silang regulated na number of days ng learning days ng mga bata. Kala nyo lang wala. Meron yan. Nakikita nyo sa mga grades, ha? Si Kuya Joel Domingo na nakikinig ngayon ay may mga yung sa report card nung unang panahon nakalagay doon. May ilan yung required number of days per grading period. Kaya pag nabawasan yun, siyempre, apektado rin yung dapat mga naituro sa mga bata. Para sa atin rin yun, no? Sa ating mga bata, kailangan natin yan. Di ba? Kaya pasok lang. Kaya yung iba, hindi nabibigyan ng pagkakataon mag-aral. Tayo nakakapag-aral, daan natin sa sipag. Di ba? Ikaw, bitaw mo na yung PSP, mag-aral ka na. Mag-aral ka na, yung ML,
bigyan natin lang ng oras yan. Hindi tayo laro-laro tayo ng video game. Yung Facebook updates mo, TikTok, mamaya na yung recording. Mag-aral muna. Tapusin natin. Ayan. Yung mga like yung mga ito pang naman natin, yung mga exams. Yan. At mga schedule ng periodical exams, immersions ay kailangan natin ito ay physical encounters o physical activities. So kailangan natin yung i-consider ng mga department heads. Magbabalik po kami. Tumaas na yung kamay natin, Carla. Darla pala. Darla ay babalik po kami pagkalipas po ng ilang paalaala. Babalik po kami tonight with Kuya AJ. Explore the natural wonders of the Cordilleras and Elucanja. Feel the breeze and beauty of the mountains. Be amazed with the various tourist destinations. Learn the history, traditions, and culture. Hello mga kasamang adventurers and viewers! Ngayong araw ay makakasama ninyo kami sa isang exciting adventure. I know that Benguet has a lot of tourist spots to offer. Ako, mahilig mag-explore. Ako mahilig sa adventure. Tara! Dito lamang yan sa Northern Adventures, Exploring the North, every Sunday at 5 in the afternoon at Net25 Baguio Facebook page and YouTube channel. Ayan, welcome back po sa ating programang Tonight with Kuya AJ. At patuloy nating pag-usapan ng mga bagay-bagay. Lalo na sa suspension of classes. Kanina binanggit natin yung iba't ibang learning framework ng DepEd. Kung saan na inaatasan nila ang mga department heads na gawin ito. Depende sa situation. Ayan. At alamin naman natin ngayon sa kalawang bahagi ng ating programang Tonight with Kuya AJ. Napataas pa. Ay, sino ba yung mga nag-a-announce ng mga cancellation ng classes? Meron yan. Meron. Oo. May nakakarinig tayo dati na saan muna natin nakukuha yung mga information na may chance na mag-cancel ng klase. Ano yung mga possible nating tingnan, silipan, na information? Una, pwede kayo makinig sa mga radio stations, sa ating mga local radio stations. Madalas yan sa AM. AM. Dito sa programa sa Net25 Baguio, siyempre sa TV, sa social media, sa sa ating estasyon, ang ating DZEC Radyo Agila. Ganun, di ba? 1062 kilohertz. Yan. Yan, mapakinggan nyo yan. Lalo na sa mga nakikinig sa AM radio. Pwede rin kayong mapanood sa TV. Lalo na sa inyong mga public information office ng mga local government units, LGU. Pwede kayong mapakinig dyan. At maagap na ngayon, maagap na. Pero nakaraan, may mga nangyayari na naobserbahan tayo na
yung cancellation ng classes, tanghali na. Oo, di ba? Ay ba? Ibang impact nun, ha? Oo. Kasi yung mga bata nga, lalo na yung mga preschools, kindergarten, ay biglang nagpapauwi. Lalo na yung ina-announce po ng LGU dahil sa tintingan ng lakas ng ulan, may kasamang hangin, ay nagkakancel ng klase midday. Minsan nga, nakita ako ng memorandum ng mga government offices. 3 p.m. nag-cancel ng office. Pwede na kayo umuwi. Aba, yung iba nang inaya. May mga kaibigan tayo na 3 p.m. ay mas matagal pa yung pila ko sa elevator. Di ba? Pipila, di ba? Dahil in-announce ka na 3 p.m. Wala nang yun ay wala nang pasok ang mga opisina ng gobyerno. Nationwide. Kundi yung mga apektadong lugar. Minsan lang yung apektadong lugar. Papadala ng memo yan. Sabihin, itong mga probinsya na to ay wala nang pasok, suspended na yung klase o opisina starting 3 p.m. Uwian 5 p.m. Diba? Di sabi nila, mahaba pa yung pila ko sa biometrics So, iba nag-aantay na lang. Saka, ano daw, yung mga may mga parking lot, talagang busy. Yung mga parking tawag dito, parking area. Taga-haba ng pila papalabas. Dahil nga sabay-sabay. Maliban lang doon sa mga nagbabayad, pay parking. Mahirap rin. Kung pay parking, minsan nahabulin mo pa yung oras mo. Di ba? Minsan sabihin nila, may parking rules tayo. 3 hours lang. Kailangan ang addition niya 50. First 3 hours, 80. Mahal lang yung parking. Next hours ay 30 pesos o 20. Aba, pag nakalampas ka ng pang-apat na oras, malaki ang tadyak. Bayarin mo sa parking. Anong ginagawa ng iba? Iniikot, nag-exit muna para fresh 3 hours. Ganon, yung mga diskarte. Kailangan mo talaga dumiskarte. O kailangan alam mo yung practicality na mga ganyan. Sa inyo ba nagpabalita? Ano yung mga, saan ba hugot yung mga information na yan? Maliban doon sa pakinggan mo, kung saan mo malalaman yung mga kanseladong klase, ay makinig ka sa Pag-asa para magkaroon ka ng guide. Ang Pag-asa ay ang official weather bureau ng Pilipinas. Tatanungin mo pa kung ano ibig sabihin ng Pag-asa. Ano bang meaning ng Pag-asa? May ganun Subukan nyo si Kuya AJ Tama to Tama. Ayan, Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical. Ano ba yan? Services Administration. Yon! Ano yun Kailangan ko ba i-google? Yan, ang Pag-asa ay ang siyang official na nagbibigay ng mga weather forecast, pati mga hydro forecast natin, yung sa mga dams, sila. Silang taya. Kaya pag yung mga bagyo tayo, diyan tayo makinig sa mga official broadcast proclamation ng Pag-asa. May mga warning signals po kasi na automatic. Naalala ko, pag signal number 1, bata, hinahamin na number 1, mga kindergarten, preschool, walang pasok, grade 1, ganito. Mga ganang bagay, diba? Pero iba-iba nga yung minsan may mga signal number 1 lang, pero malakas ang ulan. Malakas ang hangin. Pero number 1 lang. Kaya ang nag-determine yan ay DepEd at ang LGU. Yan. Pangalawa, yun nga, yung mga local chief executives natin, like mayors, governors ng probinsya.
sila nag-decide ng mga localized suspension lalo sa inyong bayan, sa inyong syudad. Yan, sila dahil nga sa mga local flooding, sa mga road damage. Opo, dami ng mga lalo na sa ating mga nakatira sa area ng coverage ng Nat 25 Baguio, mga bulubundukin, ay madalas nababalitaan natin yung mga locally ang tawag ay slide. Nakakatawa nga pakinggan eh. May slide. Yan madalas na katawagan. Ang mga landslide kung saan ay nasasara yung mga kalsada, nasasara yung mga iba pang daanan, pati ilog minsan natatakpan yan. Yung mga dam naman natin ay kailangan ng mag-release ng tubig. Kasama rin sa mga nagpapasya, mga school principals and heads, lalo sa mga public schools. Sa mga private school naman ay minsan naman kung tingin naman ng local government chief ay hinahayaan nila na magpasya o mag-cancela ng klase ang mga private colleges and universities. Sila na, kasi may mga webpage naman yan, may mga chat group, sila doon sa mga pribadong eskwelahan na pwede silang mag-cancel ang klase. At syempre, ang pinaka-ultimate na nagka-cancel ng klase ng mga schools ay ang Office of the President. Sila, pag sinabi ng ating presidente na no classes, based on the power vested on me. No classes today and tomorrow. Dahil sa malawakang pagbaha. Mga landslides. Pero siyempre binibigyan pong karapatan ng ating mga magulang kung ang inyong anak ay maaring naging dahilan na malagay sa alanganin. Huwag yun na mapasukin. Pakiramdam nyo. Siyempre mas malakas ang pakiramdam ng magulang. Di ba? Siyempre yung safety ng kanilang lalo sa mga biyahe, kahit ito ay hindi pa nagka-cancel ng klase, pero yung dinadaanan naman ng inyong mga anak ay talagang delikado. Malakas ang baha, nagbabagsakan na yung mga puno, huwag na tayo mag-cancel ng klase. Mag-cancel ka ng sarili mo. Advice mo lang advisor na kasi dito ma'am sa aming lugar ay ganito na. Sama mo ng picture at video. Okay yun, di ba? May supporting. At syempre, binabati po natin ang ating mga solid viewers and listeners dyan sa British Columbia. Sa Canada to, di ba, Kuya Mark? Canada. Ay sina Arnolfo Reliera and Nena Reliera. Galing sa kanilang mga sila yung nasa Canada, sa British Columbia, at binabati sila ng kanilang mga relatives galing dyan sa Nagilian, La Union. Binabati po natin ang ating mga tagapakinig dyan sa British Columbia, Kuya Arnolfo Reliera at Ate Nina Reliera. Ayan. At siyempre binabati po natin sina Kuya Daryl Ace Echipare at Annalyn Echipare dyan sa binabati po sila ng kanilang mga kapatid dyan sa Labrador, Pangasinan. Sila po yung ating mga solid followers. At gusto nyo magpa-shoutout rin sa ating programa, mag-comment lamang sa ating message lines sa Facebook, sa YouTube, at babasahin natin yan. Bigyan nyo lang ako ng konting pasensya. At babasahin natin yan. Hindi yan magliliwat. At syempre, salamat sa inyong lahat. Ngayon ay August 20, and Thursday. At lagi kayong sumabaybay sa ating programa tuwing 8 hanggang 8:30 ng gabi sa programang Tonight with Kuya AJ. Bye! Tonight with Kuya AJ kasama si Aldrin Garces. Patuloy ninyong subaybayan ang mga talakayang tapat, impormasyong dapat at sapat sa panlasa ng taong bayan. Dito lamang sa Net 25 Baguio. Tonight
with Kuya AJ.